Okay, magandang araw na naman, ka-technician. So, ah, may dumating na naman ipapagawa sa atin ngayon na isang electric fan, standard electric fan. So, ka, kadadala lang dito. So, tinesting natin kanina, ayaw umandar. So, check natin tong motor niya kung okay pa. Mag-continuity test tayo. So, kinat ko muna dito sa may capacitor para ma-testing natin yung winding ng motor kung okay pa. Kasi walang resistance dun sa may saksakan. Walang continuity. Kahit naka-open na yung switch. So, check natin tong niya. Winding ng motor. Kung putol na ba o hindi pa. So, gamitin natin yung multimeter. Continuity check tayo. So, set natin sa times 10. So, okay naman tong tong winding ng starting winding niya. Tapos dito sa may biglang nagkaroon ng continuity dito sa may saksakan sa kanyang motor. So, ibig sabihin nito, okay yung motor. Okay yung motor ng electric fan natin. Siguro ang problema lang nito, loose connection. So, trace natin kung saan yung problema. Biglang nagkaroon. Kanina wala to sinaksak ko, ayaw mandar. So, check natin. So, balik muna natin tong capacitor. Testing natin ulit kung iikot. Balik natin tong capacitor. Tapos, testing natin kung iikot siya. Para ma-check natin kung gagana ba yung motor o hindi. Kanina ayaw tong gumana eh. So, testing natin. So, saksak ko. Yan. Yun, umandar oh. So, ibig sabihin, walang problema dito sa motor. Loose connection ang problema nito kaya may putol dito sa wire niya. So, check natin. So, ginagawa ko, pag ganito ang problema, kine-check ko dito sa may saksakan mismo. Kung minsan, napuputol dito. Pero okay naman dito. Okay naman siya. So, ginagawa ko, pinuputol ko yung dulo muna. Bawat dulo. Para hindi masayang yung wire. Kasi malimit yung nagdo-loose connection sa bandang dulo ng mga wire. So, check natin muna to. So, okay naman siya. Walang putol dito. Papalitan na lang natin yung plug niya mamaya. So, tape natin itong niya. Itong idinugtong natin na ng capacitor. Itong wire ng capacitor. Tape natin. So, malimit nakakapag ako ng
may pinapaayos sa akin na ganito ang sira. Yung na may putol yung wire sa loob. Hindi mo kasi makikita kapag putol kasi meron pa rin yung balot niya, hindi mo kita yung copper wire niya sa loob. So, lagyan natin ng tape dito para makita natin kung gagana ulit. Saksak ko. Tutusok ko muna yung wire dito sa outlet. Kung iikot. Yun, wala. So, ayaw umikot. Ibig sabihin, may loose connection. So, check natin dito sa may switch. Dito sa may Kasi kung minsan ito yung nahahatak nila kaya napuputol yung wire dito. Yan sa may pinaka puno niya. So, check natin ulit kung try-trace natin kung aling wire ang ang putol. So, check muna natin itong black na wire. So, meron siya. Itong puti. Check natin itong puti. Yun, itong puting wire ang walang walang continuity. So, putol siya. So, ginagawa ko dito sa may pinakapuno niya, dito ako magkakat. Pero, check ko muna itong switch kung okay. Itong mga galing sa winding ng motor. Yun, okay naman. May continuity naman. So, itong puti ang putol talaga. So, anuhin natin dito. So, pinutol ko na dito sa may malapit sa switch. Tapos, check natin. Malimit dito sa may dito sa puno niya napuputol Yun putol. Wala na siyang hiwalay na yung pinaka-wire niya. Yung balat na lang ang natanggal sa puti. I-check natin. I-tester natin. Tester natin. Yun. Meron na siyang continuity. So, dito sa malapit sa switch yung putol na wire. So, dudugtong na lang natin. Tapos yung tinanggal nating plug kanina na hindi pala dun banda yung sira. Palitan na lang natin. Pabili na lang tayo ng plug. Mura lang naman ang plug. Yun, okay na siya. So, mandar na. So, hindi na napagastos yung may-ari sa pambili ng motor o kapasitor. Simple lang pala yung problema, yung wire lang naputol. So, yung labor na lang sisingilin natin dito. So, maraming salamat sa panonood. So, maraming salamat sa suporta sa aking channel.
So hanggang sa susunod ulit na video. Maraming salamat.